So ayun mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Dating gawi, dahil uwian na naman, meron muna tayong sasagutin na isang katanungan ng isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin kung safe nga ba daw mag-deploy ng mga network equipment or mga network switch sa isang area which is walang aircon, like open area siya. Okay, safe nga ba daw yun? Ano nga ba daw yung mga advantage kapag mga ganong setup? Okay, yan yung pag-uusapan natin. Yan yung based dito sa aking experience dito sa mga napag-setupan ko na ng mga remote data cabinet ng mga ganon. Okay, meron kasi tayong tinatawag na mga unmanaged switch saka managed switch. Ikaw, kapag nag-deploy ka ng switch sa labas, which is walang aircon, kunwari, yung unmanaged switch mo is fanless. Meron kasi mga ganong switch, di ba, yung walang fan. Normal switch lang siya. Automatic, lang siya, plug and play. Walang fan po yun. Pero, madalas po kasi, kapag yung switch mo na dinideploy is managed switch, automatic may exhaust fan po yun. Kaya, ayun, kapag may exhaust fan, mas matibay kasi nilalabas niya yung init sa loob ng switch. Pero, ang disadvantage nun is, madali siyang makahigop ng mga alikabok. Okay? So, dito sa amin, sa area namin, sa warehouse, kasi etong nagtatanong, may warehouse din kasi sila. So, may mga building sila na open area, tapos ilalagay daw niya doon yung mga network switch niya para doon sa mga CCTV niya, at saka para doon sa mga computer, doon sa office na yon para makapag-internet sila or makapag-network sila. Okay? Safe po yun. Marami akong sideline or marami akong mga na-setupan na gano'n na outdoor. Meron pa nga akong sinatapan natin yung outdoor, yung PF Sense nila is nasa labas lang din. Hanggang ngayon, working pa naman. Okay? So, ano nga ba ang diskarte para tumagal yung buhay ng mga network switch mo or yung mga equipment mo na outside na walang aircon? Kasi, kunwari, ang i-deploy mo lang naman dun is switch or switch hub or NBR or DBR. Meron kasing mga exhaust fan. Okay, ang diskarte doon mga kapitbahay, every month i-maintenance mo or every 3 months or as long as na alam mo na madumi na, i-maintenance mo sila palagi. Kasi importante kasi kapag ang maintenance is ang alikabok is tumitigas yun sa loob na nagkakaroon ng mga maliliit na particles na nagiging cause ng grounded. Kaya madaling magkaroon ng problema yung isang device kapag may grounded. Okay? Katulad dito sa amin, dito sa area namin, ayan, yung switch namin na yan. Mayroon kasing mga managed switch na kapag alam niya na hindi na napapalamig mabuti, nagkakaroon siya ng maintenance mode. Lumalakas yung ikot ng fan. Maririnig mo talaga, akala mo jet or akala mo nagsusupersonic yung exhaust fan niya. Kaya pag narinig mo na ganun, ibig sabihin, kailangan mo ng i-maintenance yun kasi hindi na niya napapalamig kasi natatakpan na ng alikabok. Yan, katulad ng mga switch namin na yan sa labas, dahil nga maraming truck or maraming dumadaan ng mga sasakyan or pabalik-balik ng mga forklift, so sobrang daming alikabok. So every 3 months, hindi nga umaabot minsan ng 3 months, punong-puno na siya ng alikabok. So ang ginagawa namin, pinipipms na agad namin, ino-open muna namin mismo yung switch tapos binublower namin para mawala yung alikabok. Unless na lang, kunyari, so sobrang dami talaga. Like for example, may 48 switch ka. Mahirap kasi i-maintenance yun. Kasi pag 48 switch, 48 port, kailangan i-level mo lahat yun. Para pag tinanggal mo, like for example, yung port na to is nasa 1. So ang ilalagay mo level doon is port 1. Para in case na mag-maintenance ka, ang gagawin mo is bunot mo lang lahat. Hindi ka malilito kung saan siya nakakabit. Like for example, yung switch mo yun na yun is naka-manage tapos naka-implement yung VLAN. Para hindi ka magkakamali o hindi ka malilito, lahat ng kable mo, lagyan mo ng label kung saang port siya nakakabit. Para pag nag-maintenance ka, bunot-bunot tapos balik-balik ka na lang. May makikita mo naman agad na label para doon mo siya isasaksak ibalik para back to normal pa rin after mo mga PMS. Okay? Pero may limitation, like for example, network data cabinet ka, dapat open lang yun. Ang madalas ko kasi na ginagawa kapag sa mga outdoor is open lang yung data cabinet para nakakahinga yung mga switch natin. Kasi kapag isaradong-sarado mo yun, so yung hininga nun, masyadong mainit, madaling masira. Yun lang yung diskarte doon mga kapitbahay. Kapag nag-deploy kayo ng mga managed switch na may fan sa open area or outdoor na mainit, kailangan i-maintenance lang nyo palagi. Tatagalin po yun. Kung magtatanong kayo kung ano yung mga switch na proven ko na
matibay kahit walang aircon is D-Link. Ayan, D-Link. D-Link yung mga dinideploy ko talaga. Siguro yung Cisco, pero masyado kasing mahal yung Cisco, masyadong mahirap i-maintenance, di ba? Yung Cisco kasi may kamahalan. Pero pag mga D-Link lang, TP-Link, ganon, madali lang. Madali lang siya i-maintenance, easy open lang siya. Ayan, kaya madalas, yun yung mga dinideploy ko. Ang diskarte lang, kailangan mo lang i-maintenance palagi, i-monitor mo. Kailangan walang alikabok. Okay lang yung maalikabok yung katawan mismo ng ng switch, wag lang mismo sa loob kasi magkakaroon ng caution ng mga small particles na magkakaroon ng grounded dun sa loob, kaya magkakaroon ng problema, maghang or magsi-short circuit. Kaya yun yung mga possible na pwedeng masira yung mga switch nyo. Okay? Ayan. Kung gusto nyo naman less preventive maintenance, bilhin nyo yung mga fanless na switch. Kasi kapag fanless, hindi masyadong maalikabok kasi hindi siya umihigop. Unlike ng mga switch na may fan, yun, kapag nag-maintenance mode, mas lalong hihigop ng alikabok kaya ubos agad. Pero mas advantage kapag may fan kasi matagal. Uminit or yung init na lalabas niya kaya hindi prone sa overheat. Hindi katulad ng mga fanless. Pag uminit, yun, madalas overheat. Pero kapag may mga fan, mas okay kasi mapiprevent niya yung overheat. Pero mas prone siya sa alikabok. Kaya ang discarte lang doon, every 3 months or 2 months, i-maintenance mo. Depende. Kumari, hindi naman ganun kaalikabok. Pwede naman yun palagpasin mo ng mga ilang buwan as long as na makikita mo na hindi siya nag-maintenance mode. Pwede yun. Kaya yun. Okay? Like for example, sa farm ka, sa probinsya or sa mga malalayong lugar na, sa mga resort, wala naman masyadong alikabok pagdating sa mga ganun eh. Kasi wala namang kalsada, wala namang dumadaan-daan, mga ganun. Mas less yung alikabok kasi parang malayo ka sa city, kaya bihira lang makahigop ng alikabok. Advantage po yon. Medyo matagal ka mag-maintenance kasi, di ba, hindi prone sa alikabok. Kaya, ayun. So, sana may natutunan kayo. Sana or nasagot ko yung mga katanungan ng isa nating subscriber about dito sa pag-deploy ng switch. Safe nga ba mag-deploy ng switch kahit walang aircon? Okay? Wag lang kayo mag-deploy ng switch na in production na like tabi-tabi, like for example, 4 na 48 switch tapos isang maliit lang na cabinet. Prone yun sa overheat kasi sa dami. Ayan. At saka, kumari, may server ka, bawal na bawal talaga yun kasi mahal yung server pag nasira at saka sensitive talaga yung mga server. Kailangan, pag may mga server ka or maramihan na talaga na switch, required talaga yun na may aircon kasi sa dami ng switch na yun, sa, kumari, 4 na 48 switch, pag lahat may activity, lumalakas din kasi yun magkain ng kuryente, kaya malakas uminit yung heatsink, kaya mas maraming heat na maipoproduce, kaya pag kulob or nakatakip or matagal na hindi na maintenance, possible na masira, pero safe. Siyempre, kunwari naka-aircon ka, kunwari yung isang life ng isang switch is 100 years, siyempre pag naka-aircon ka, marireach mo yun kasi siyempre, di ba, aircon. Pero kunwari yung area mo o yung server mo is walang aircon tapos palaging mainit or palaging alikabok, siyempre mababawasan yung lifetime ng switch mo. Like 100 years, magiging 50 years na lang, mga ganun. Ganung example. Easy. Okay? So, ganun mga kapitbahay. Sana naintindihan nyo. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below para masagot natin or mabigyan natin ng kasagutan hanggat kaya. Alright? Maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much.